matulog tayo, buntisin mo ko. Sa isang bar sa tabi ng dagat sa Subic, isang lasing na babaeng sundalong Amerikano ang bumigkas ng mga salitang ito habang nanginginig sa harap ng isang lalaking Pilipino. Nagtawanan ng malakas ang mga kasamahan niyang sundalong Amerikano na para bang narinig nila ang pinakanakakatawang biro sa buong mundo. Ngunit teka, mayroong mali. Wala pang 10 minuto ang lumipas, ang mayabang na kapitan ng hukbong Amerikano ay nakaluhod na sa sahig. Patawad, patawarin niyo po ako, nanginginig niyang sabi. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng papel. Ang mga sundalong Amerikano sa paligid niya ay nakatayo ng tuwid, sumasaludo, ayon sa regulasyon. Ano ba talaga ang nangyari? Sino ang lalaking Pilipinong ito na mukhang ordinaryo lang, na ilang minuto pa lang ang nakalipas ay tahimik na umiinom ng beer? Paano niya nagawang baligtarin ang sitwasyon sa isang iglap? Kung gusto mong malaman ang buong kwento ng kamangha-manghang pagbabagong ito, maglaan ng 1 segundo para pindutin ang subscribe button. At huwag kalimutang i-on ang notification bell para hindi mo mapalampas ang mga kapana-panabik na kuwento araw-araw. Nagsimula ang kuwentong ito 2 araw na ang nakalipas sa isang resort sa tabi ng dagat sa Subic. Ang pinong puting buhangin, ang bughaw na kalangitan, at ang malawak na karagatan na umaabot hanggang sa dulo ng tanawin ay lumikha ng isang larawang parang ipininta. Sa dalampasigan, may 2 lalaking Pilipino na nakaupo. Ang isa ay si Ramon, nasa huling bahagi ng kanyang 20s, at ang isa pa ay si Miguel, na mukhang mas bata. Humigop si Miguel ng malamig na beer at sinabing, "Kuya Ramon, kailangan nating sulitin itong bakasyon. Bihira tayong magkaroon ng ganitong pagkakataon." Tumingin si Ramon sa dagat, isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Oo nga, matagal na rin mula noong huli akong nakapag-relax ng ganito." May bakas ng pagod sa kanyang boses. Napansin ni Miguel ang itsura ni Ramon at nag-aalalang nagtanong, "Mukhang pagod na pagod ka, kuya. Sobrang abala ba sa trabaho sa kumpanya?" Nag-atubili si Ramon bago sumagot, "Ayos lang naman. Madalas lang akong magbiyahe sa ibang bansa." Sa katunayan, may ibang pagkatao si Ramon na hindi alam ni Miguel, ngunit hindi niya ito binanggit. Sa halip, iniba niya ang usapan. "Ikaw, kumusta? Masaya ba sa kolehiyo?" "Opo, masaya po. Salamat sa tulong niyo sa tuition ko, kaya ako nakakapag-aral ng maayos." Puno ng pasasalamat ang mukha ni Miguel. Umiling si Ramon, "Huwag mong sabihin yan. Magpinsan tayo, pamilya tayo." Sila ay malapit na magpinsan. Ngunit pagkatapos ng high school, magkaibang landas ang kanilang tinahak. Si Miguel ay nakapasa sa isang kilalang unibersidad, habang si Ramon naman, medyo komplikado ang kanyang trabaho. "Alam mo kuya, ang galing. Paano tayo nakakuha ng libreng stay sa ganito ka-eleganteng resort?" Nagtanong si Miguel. Ngumiti si Ramon. "Company benefit. May mga ganitong perks paminsan-minsan. Ngunit hindi iyon ang buong katotohanan. Ang totoo, naroon si Ramon para sa isang opisyal na misyon. Nakahanap lamang siya ng maikling panahon para makapagpahinga. Hindi alam ni Miguel na ang kumpanya ni Ramon ay hindi isang ordinaryong kumpanya. Ang galing mo talaga, kuya. Yung pakikipag-usap mo sa staff ng hotel, parang lokal ka kung mag-Ingles." "Ah, dahil lang yan sa trabaho ko. Madalas akong makipag-usap sa mga dayuhan. Nakakainggit. Ako, kapag English na ang usapan, parang nauutal ako," sabi ni Miguel ng may paghanga. Muling tumingin si Ramon sa dagat. Ang totoo, may espesyal na dahilan ang kanyang kahusayan sa Ingles, ngunit isa rin itong sikretong hindi niya maaaring sabihin. "Kuya, saan tayo pupunta bukas ng gabi? Narinig ko may sikat na bar daw malapit dito." "Bar?" "Opo. Sabi nila, tambayan daw yun ng mga lokal at mga dayuhan. Masaya raw ang atmosphere." Nag-alinlangan si Ramon. Ang mga bar ay lugar kung saan maraming tao, at sa mga lugar na iyon, maaaring mangyari ang mga hindi inaasahang bagay. Ngunit nang makita niya ang pananabik sa mga mata ni Miguel, hindi niya ito matanggihan. "Sige, subukan natin." Nagliwanag ang mukha ni Miguel. "Talaga? Kuya? The best ka talaga." Ngumiti rin si Ramon, ngunit sa loob niya ay may bumabagabag na kaba.
Gaano katagal kaya magtatagal ang payapang bakasyong ito? Dahil sa uri ng kanyang trabaho, alam na alam niya na ang salitang kapayapaan ay isang luho. Ngunit kahit sa sandaling ito lamang, gusto niyang maging isang ordinaryong turista. Dahan-dahang lumubog ang araw sa karagatan. Ano kaya ang mangyayari? Kinabukasan ng gabi sa bar na pupuntahan nila. Kinabukasan ng gabi, naglakad-lakad sina Ramon at Miguel sa dalampasigan. Ang kulay kahel na sinag ng papalubog na araw ay nagpinta sa dagat, at ang malamig na hangin ay humahaplos sa kanilang buhok. Kuya, mukhang yun na yung bar. Turo ni Miguel, puno ng pananabik ang boses. Mula sa malayo, rinig na ang malakas na tugtugin at masayang tawanan. Isang kumikinang na neon sign ang lumitaw na may nakasulat na The Horizon Bar. Tumingin si Ramon sa direksyong iyon at hindi sinasadyang sinuri ang paligid. Nasaan ang pasukan? Ilan ang fire exit? Ngunit mabilis niyang napagtanto ang kanyang propesyonal na ugali at umiling. Ngayon lang, maging normal na tao ka muna, sabi niya sa sarili. Mukhang masaya nga rito, ano? Sinadyang pasayahin ni Ramon ang kanyang boses. Pagdating nila sa harap ng bar, isang security guard ang ngumiti sa kanila. Welcome. Are you tourists? Tanong niya sa Ingles. Natural na sumagot si Ramon. Yes, we are from the Philippines. Here for vacation. Ngunit sinadya niyang magsalita na may halatang Pilipinong accent. Ang perpektong Ingles ay maaaring makatawag ng pansin. Great. Have a good night. Ngumiti ang guard at binuksan ang pinto. Pagpasok, bahagyang natigilan ang dalawa. Mas malaki ang bar kaysa sa kanilang inaasahan. Sa kaliwa ay isang mahabang bar counter at sa kanan ay mga mesang magkakatabi. Ngunit may isang kakaibang bagay. Karamihan sa mga customer ay nakasuot ng unipormeng militar. Hindi, mas tamang sabihin na nakasuot sila ng sibilyan, ngunit base sa kanilang gupit at tindig, tiyak na mga sundalo sila. Siniko ni Miguel si Ramon. Kuya, parang puro sundalong Amerikano ang nandito, bulong niya. Napansin din ito ni Ramon. Marahil ito ang lugar kung saan madalas pumunta ang mga sundalo mula sa kalapit na base militar ng Amerika. Okay lang yan. Customer din naman tayo, pagpapakalma ni Ramon kay Miguel. Ngunit naramdaman na niya ang mga tingin mula sa lahat ng dako. Mga tinging nagtatanong, o mas tamang sabihing, mga tinging nagsusuri, lumapit ang bartender. Isa siyang puting lalaki na nasa katanghalian ng edad at hindi gaanong palakaibigan. First time seeing Filipinos here, sabi niya na may makahulugang ngiti. Ang pakiramdam ay hindi tulad ng pagtanggap, kundi parang may isang kakaibang bagay na pumasok para pagmasdan ng lahat. 2 beers please, the cold ones. Sir. Nagbuhos ng beer ang bartender at patuloy na nakipag-usap. Heard you're from the Philippines. What brings you all the way here? Just traveling. Seeing the sights. Maikli ang sagot ni Ramon. Ayaw niyang magsalita ng marami. Ngunit mausisa pa rin ang bartender. Don't you miss Filipino food? Must be hard to find patis here. Ilang mahihinang tawa ang narinig mula sa paligid. Nang mabanggit ang salitang patis, ilang sundalong Amerikano ang napangisi. Bahagyang sumimangot si Miguel. Ngunit nanatiling kalmado si Ramon. It's okay, we are on vacation. At saka siya bumulong kay Miguel. Hayaan mo na sila. Lumipat sila sa isang mesa sa sulok, sinusubukang uminom ng tahimik. Ngunit ang mga mata ay nakasunod pa rin. Lalo na ang isang mesa na may 4 na sundalong Amerikano na walang pakundangang nakatitig sa kanila. Kabilang sa kanila ay isang babae, isang blonde na babae na matipuno ang katawan at may ranggo ng kapitan sa kanyang balikat. May sinabi siya sa kanyang mga kasama at lahat sila ay nagtawanan. Ang kanilang mga tingin ay lalong naging bastos. Nainis si Miguel. Kuya, parang may mali. Bakit sila tingin ng tingin sa atin? Napapansin ko rin. Mahinang sagot ni Ramon. Sa totoo lang, sanay na siya sa ganitong sitwasyon. Alam niya ang mga tinging natatanggap ng mga Asyano kapag nasa ibang bansa. Ngunit iba si Miguel. Bihira siyang makaranas ng ganitong kabastusan. Hayaan mo na sila. O kaya umuwi na tayo ng maaga, mungkahi ni Ramon. Ngunit sa sandaling iyon, tumayo ang babaeng kapitan at nagsimulang maglakad patungo sa kanila. Ang tunog ng kanyang takong ay umalingaw sa sahig.
Sumunod sa kanya ang tatlong lalaking kasama. Humigpit ang pagkakahawak ni Ramon sa baso ng beer. Isang masamang kutob ang gumapang sa kanyang isipan. Huminto ang kapitan sa harap ng kanilang mesa, nakakrus ang mga braso at nakatingin sa kanila. At saka siya nagsalita, "Kamusta?" Ito ay Tagalog, ngunit ang tono ay kakaiba, na parang binabasa lang mula sa Google Translate. Ang pangalan ng kapitan ay Jessica Rodriguez, 22 taong gulang. Kilala siya sa base militar ng Amerika, sa lugar na iyon. Sikat siya sa kanyang malakas at aroganteng personalidad, ngunit ngayong gabi, mas agresibo siya kaysa dati. Gusto niyang ipakita ang kanyang kapangyarihan sa harap ng kanyang mga kasama. "You're Korean, right?" Tanong niya ulit. Ngayon sa Ingles na. Umiling si Ramon. "No, we're Filipino." "Oh, you speak English?" Nagkunwaring nagulat si Kapitan Rodriguez. Ngunit ang tono niya ay puno ng pangiinsulto. "A little." Mapagkumbabang sagot ni Ramon. Sa katunayan, ang kanyang Ingles ay kasinihusay ng isang native speaker, ngunit walang dahilan para ipakita ito ngayon. "What do you do in the Philippines?" Isang direktang tanong. Nag-alinlangan si Ramon. "I'm an office worker." "An office worker? What company?" Patuloy na pag-uusisa ni Kapitan Rodriguez. Isa sa mga lalaking kasama niya ang sumingit. "Probably works for a call center, right? All you Filipinos work in those." Ang kanilang mga salita ay puno ng matinding prejudice, na para bang inilalagay nila ang lahat ng Pilipino sa iisang kahon. Nagsimula ng mainis si Miguel, ngunit pinipigilan ang sarili. "Must have been a long flight to come here for vacation," sabi ni Kapitan Rodriguez. "It's more than 10 hours from your country to here, right?" "Yes, it's quite far," maikling sagot ni Ramon. Ngunit ang sumunod na sinabi ni Rodriguez ang tuluyang nagpabago sa kapaligiran. "So why come all the way here to drink? Don't you have any patis?" Muling umalingaw-ngaw ang tawanan. Sa tuwing binibigkas ang salitang patis, natutuwa sila, na para bang ito ay isang nakakatawang salita. Lalong sumimangot si Miguel. "Oh, where can we buy balut around here?" Ngayon ay mas garapal na ang pangungutya. Humalakhak ang kanyang mga kasama. "Haha, balut. I heard you Filipino people actually eat that stuff. So disgusting." Ang mga salitang ito ay lumampas na sa hangganan. Akmang tatayo si Miguel, ngunit hinawakan ni Ramon ang kanyang braso. "Maupo ka lang," mahina ngunit mariin niyang sabi. Lalo namang nasiyahan si Kapitan Rodriguez. "Oh, your friend looks angry. Are we being too mean?" Ngunit ang kanilang mga mukha ay walang bahid ng pagsisisi, bagkus ay lalo pang natuwa. Huminga ng malalim si Ramon. Sa ganitong sitwasyon, ang pagkontrol sa emosyon ang pinakamahalaga. "Excuse me, but we'd like to drink in peace. Could you please return to your table?" Magalang niyang sinabi. Tinaasan siya ng kilay ni Kapitan Rodriguez. "What? You're telling us to leave? Don't you know this is a bar for US military personnel?" Ang sarhentong katabi niya, na may pangalang Mike Johnson sa name tag, ay sumabat, "This is our territory. It's not a place for tourists to just walk in." Ngayon, ang tono ay purong pananakot na. Ang ibang mga sundalo sa bar ay nagsimula na ring mapansin. Ang ilan ay naglabas pa ng cellphone para mag-video. Mabilis na tinasa ni Ramon ang sitwasyon. Ang layo sa pinto, ang bilang ng mga kalaban, ang kaligtasan ni Miguel. Lahat ay kinakalkula sa kanyang isipan, ngunit sa labas, wala siyang ipinakitang emosyon. "We are customers. Two. We paid to get in. I don't think there's any legal issue here," kalmado niyang sabi. Suminghal si Kapitan Rodriguez. "Legal? You are talking about law in here? This is America's ground. Our land." Pagkatapos ay sumandal siya sa mesa, yumuko, at sinabing, "You man, you balut eater, lecturing us about the law?" Ito ay purong rasismo. Hindi na nakatiis si Miguel. "Hoy, babaeng baliw!" Ngunit bago pa niya matapos ang sasabihin, pinigilan siya ni Ramon. "Miguel." Isang salita lang, ngunit may bigat ng babala. Lalo namang nagalak si Kapitan Rodriguez. "Don't be mad, little friend. We are just curious. We heard Filipino men are really weak.
Is that true? Ngayon ay isinama na niya ang kasarian sa pangiinsulto. I heard they are even weaker than women. Nagtawanan at nagpalakpakan ang mga sundalo. Dahan-dahang kumuyom ang kamao ni Ramon, ngunit hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Tanging ang kanyang mga mata ang unti-unting nanlalamig. At sa sandaling iyon, binitawan ni Kapitan Rodriguez ang kanyang pangwakas na pasabog. Ah, by the way. Tiningnan niya si Ramon mula ulo hanggang paa at sinabi, ano kaya ang sasabihin niya? Tiningnan ni Kapitan Rodriguez si Ramon mula ulo hanggang paa at saka ibinuka ang kanyang bibig. Matulog tayo. Sa isang saglit, tumahimik ang buong bar. Hindi, mas tamang sabihin na tanging ang grupo ng mga Amerikano ang tumahimik. Ang ibang mga customer ay nagpapatuloy sa pag-inom. Ngunit sa paligid ng kanilang mesa, bumalot ang isang kakaibang katahimikan. Ano? Nanlalaki ang matang tanong ni Miguel. Ngumisi ng mas mapanghamon si Kapitan Rodriguez. Didn't you hear? I asked if you want to sleep with me. Sapat ang lakas ng kanyang boses para marinig ng buong bar. Nagsimulang magbulungan at magtawanan ang mga Amerikano. Jessica, you're bold. Wanna try a Filipino for a change? I was always curious about Asian men. Ang mga biro ay lalong naging bastos. Nanatiling tahimik si Ramon, ngunit kitang-kita ang pag-igting ng kanyang panga. Hindi tumigil si Kapitan Rodriguez. How about it? Don't you want to try an American woman? At saka isang mas nakakagulat na salita ang lumabas. Buntisin mo ko. Sa pagkakataong ito, tuluyan nang natahimik ang buong bar. Maging ang mga customer sa ibang mesa ay napalingon. Ramdam ng lahat na may masamang mangyayari. Namula at namutla ang mukha ni Miguel. Baliw ka! Anong pinagsasabi mo? Sigaw niya at tumayo. Ngunit hindi natinag si Kapitan Rodriguez. Pumalakpak pa siya. Oh, the friend is angry. Are you jealous? Afraid I'll steal your kuya? Nagtawanan ang mga sundalong Amerikano. Sumabat si Sargento Mike Johnson. Hey guys, this is fun. Let's see how these Filipino guys react. I bet he'll run away crying. Ang sitwasyon ay naging isang ganap na pambubulas. Hindi na nakatiis si Miguel. Manahimik kayo, mga hayop kayo. Sigaw niya at itinaas ang kanyang kamao. Sa sandaling iyon, tahimik na tumayo si Ramon. Ipinatong niya ang kamay sa balikat ni Miguel. Maupo ka, isang pangungusap lang, ngunit ang kanyang boses ay may kakaibang kapangyarihan. Biglang natigilan si Miguel. Naramdaman niya ang isang bigat na hindi pa niya narinig mula sa kanyang laging mahinahong kuya. Sabi ko, maupo ka. Mas mariin ang kanyang boses ngayon. Napilitang umupo si Miguel. Nakita ito ni Kapitan Rodriguez at ngumisi. Oh, the big brother is disciplining his little brother. The hierarchy in Filipino culture is really something. Lumapit pa siya kay Ramon, isang hakbang na lang ang layo. So, you haven't answered my question. I asked if you would sleep with me. WWWWW. Dahan-dahang itinaas ni Ramon ang kanyang ulo. Tinitigan niya ng diretso si Kapitan Rodriguez. Ang kanyang mga mata ay kalmado na parang isang lawa na walang alon, ngunit sa kailaliman nito, mayroong isang bagay na gumagalaw. I'm sorry, mahina niyang sabi. I'm not interested. Natigilan si Kapitan Rodriguez. Tinanggihan sa harap ng napakaraming lalaki. What? Not interested? Tumaas ng isang oktaba ang kanyang boses. This patis-smelling bastard is rejecting me? Ngayon, tuluyan na siyang nawala sa kontrol. Ang mga sundalong Amerikano sa paligid ay nagsimula na ring mag-alala. Hindi pa nila nakitang ganito. Kaagresibo. Si Kapitan Jessica. Hey Jessica, calm down. Sinubukang pigilan ni Sargento Mike, ngunit walang saysay. Calm down. This Asian monkey is disrespecting me. Hinampas niya ang mesa. Tumapon ang beer at kumalat sa sahig. A piece of trash like you wouldn't even get a girl in your own country. Go back to eating your balut. Ang mga salita ay ganap ng lumampas sa hangganan. Nanatiling tahimik si Ramon, ngunit ang kanyang kamay ay dahan-dahang kumuyom. Nag-aalalang sinabi ni Miguel, Kuya, umalis na tayo. Hindi na natin kailangang manatili rito.
Ngunit hindi sila hahayaan ni Kapitan Rodriguez na umalis. Where do you think you're going? I didn't give you permission. Kneel and apologize before you leave. Ngayon, ito ay purong pananakot na. Ang ibang mga sundalo ay nagsimula na ring tumayo. 5 tao ang nakapaligid sa kanila. Ang ibang mga customer ay tahimik na lumayo. Alam ng lahat na may masamang mangyayari. Maging ang bartender ay nag-aalangan kung tatawag ba ng pulis o hindi. Lumapit si Kapitan Rodriguez kay Ramon. I ask you one last time. Are you going to apologize to me or not? Dahan-dahang itinaas ni Ramon ang kanyang ulo at sa isang napakahinang boses, sinabi niya, ang paghingi ng tawad ay para sa mga taong nagkamali. Namilipit ang mukha ni Kapitan Rodriguez. Hayop ka! Lagot ka sa akin! Itinaas niya ang kanyang kamay para sampalin si Ramon. Sa sandaling iyon, hindi na nakatiis si Miguel. Baliw! Huwag mong sasaktan ang kuya ko. Tumayo siya at ibinuhos ang beer sa mukha ni Kapitan Rodriguez. Ang malamig na beer ay tumama sa mukha at uniforme niya. Sa isang saglit, tumahimik ang lahat. At pagkatapos noon, nagsimula ang impyerno. Tumilamsik ang beer sa mukha ni Kapitan Rodriguez. Ang malamig na likido ay bumasa sa kanyang blonde na buhok at nag-iwan ng mantsa sa kanyang uniforme. Ilang segundong katahimikan ang lumipas, na para bang tumigil ang oras. Dahan-dahang pinunasan ni Kapitan Rodriguez ang beer sa kanyang mukha. Tiningnan niya si Miguel, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. This Oriental monkey dares. Ang kanyang boses ay mababa ngunit puno ng banta, na parang isang bulkang malapit ng sumabog. Sabay-sabay na kumilos ang mga sundalong Amerikano sa paligid. Gago, anong ginawa mo sa kapitan namin? Si Sargento Mike Johnson ang unang sumugod. Ang kanyang kamao ay direktang tumama sa mukha ni Miguel. Sinubukan ni Miguel na umiwas ngunit huli na ang lahat. Blag! Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw. Tumalsik si Miguel. Aray! Sigaw niya at bumagsak sa mesa. Ang mga baso ay nahulog at nabasag sa sahig. Ngunit simula pa lang iyon, hayop ka! Isa pang sundalo ang sumugod. Sa pagkakataong ito, sa tiyan ni Miguel tumama ang kanyang kamao. UGGH. Napahawak si Miguel sa kanyang tiyan at bumagsak sa sahig. Ngunit hindi tumigil ang mga sundalo. Get up! Get up and apologize. Nagsimula silang sipain siya. Sa tagiliran, sa likod, sa binti, isang walang habas na pambubugbog ang nagsimula. Tama na. Tama na po. Gumulong si Miguel sa sahig at sumigaw, ngunit walang nangyari. You won't apologize, you little piece of pati shit? Lalong lumakas ang mga sipa. Ang mga daing ay lumalabas sa bibig ni Miguel. Nagsimula ng dumugo ang kanyang ilong. Ang ibang mga customer sa bar ay nagsiksikan sa isang sulok. Walang nangahas na umawat. Wala silang lakas ng loob na harapin ang mga sundalong Amerikano. Maging ang bartender ay hawak lang ang telepono. Nag-aalangan. Nakakrus ang mga braso ni Kapitan Rodriguez habang nakatingin sa baba. Keep going until he apologizes. This is how you treat these monkeys. Nakahandusay si Miguel sa sahig, duguan, ngunit ang kakaiba ay si Ramon. Nakaupo pa rin siya sa kanyang silya. Sa simula, ang kanyang mukha ay nagpakita ng pagkagulat, ngunit ngayon, ito ay may ibang ekspresyon. Isang blankong ekspresyon na walang emosyon, na para bang nanonood siya ng isang pangyayari sa ibang mundo. Ngunit kung titingnan mo ang kanyang kamay, iba ang makikita mo. Ang baso ng beer sa kanyang kamay ay nanginginig. Hindi ito panginginig. Ito ay panginginig sa galit. Kuya! Kuya! Tulong! Hirap na sabi ni Miguel habang inaabot ang kanyang kamay. Ngunit hindi pa rin kumikilos si Ramon. Nakita ito ni Kapitan Rodriguez at ngumisi. Oh, he's not even helping his friend. Filipino men are such cowards, just watching his friend get beaten to death. Nagtawanan ang mga sundalo at mas lalo pang lumakas ang kanilang mga sipa. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Miguel sa buong bar. Ah, tama na. Parang awa niyo na. Mahina na ang boses ni Miguel. Nagsisimula na siyang mawalan ng malay. Sa sandaling iyon, nagbago ang mga mata ni Ramon. Sa kanyang kalmadong mga mata, isang kakaibang kislap ang lumitaw
na parang isang mabangis na hayop na natutulog ang biglang nagising. At dahan-dahan niyang ibinuka ang kanyang bibig. Tama na. Ang kanyang boses ay mahina pa rin, ngunit sa kakaibang paraan, ang lahat ng ingay sa bar ay tumahimik. Maging ang mga sundalo ay pansamantalang huminto sa pagsipa at lumingon kay Ramon. What? Suminghal si Sargento Mike. Finally opening your mouth? Beg us to help your friend. Ngunit ang sumunod na sinabi ni Ramon ay hindi nila inaasahan. Tumayo siya. Huling beses ko nang sasabihin. Tama na, ngumisi si Kapitan Rodriguez. Or what? You want to lie on the floor like your friend? Itinaas ni Ramon ang kanyang ulo. Tiningnan niya sila. Sa sandaling iyon, naramdaman ng mga sundalo ang isang kakaibang bagay. Ang mga mata ni Ramon ay ganap nang nagbago malamig, matalim at mapanganib. Tulad ng mga mata ng isang sanay na mga ngaso. Ngunit huli na ang lahat. Itinaas ni Sargento Mike ang kanyang kamao. Turuan din natin to ng leksyon. Ang kanyang kamao ay lumipad patungo sa mukha ni Ramon. Ngunit sa sumunod na sandali, isang kamangha-manghang bagay ang nangyari. Bahagyang umilag si Ramon at sinunggaban ang pulso ni Mike. Sa isang iglap, isang tunog ng nabaling buto ang umalingaw-ngaw sa bar. Ay! Ay! Sumigaw si Sargento Mike at bumagsak sa sahig. Ang kanyang pulso ay baluktot sa isang kakaibang anggulo, ganap na bali, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa bar. Lahat ay nakatingin kay Ramon na may hindi makapaniwalang ekspresyon. Ano ang nangyari? Ang Pilipinong mukhang maamo ay sa isang galaw lang ay pinabagsak ang isang malaking sundalong Amerikano. Namutla ang mukha ni Kapitan Rodriguez. Ngunit simula pa lang ito, hawak ni Sargento Mike ang kanyang pulso at sumisigaw sa sahig. My hand! My hand! Namilipit ang kanyang mukha sa sakit. Ang tatlong natitirang sundalong Amerikano ay natigilan habang nakatingin kay Ramon. Isang segundo lang ang nakalipas, ang lalaking ito na parang maamong tupa ay pinabagsak ang kanilang kasama sa isang iglap. Sino ka? Nauutal na tanong ng isa, ngunit hindi sumagot si Ramon. Sa halip, lumapit siya kay Miguel. Miguel, ayos ka lang. Inalalayan niya si Miguel na nakahandusay sa sahig. Nang hihinang tumayo si Miguel, patuloy pa rin ang pagdugo ng kanyang ilong. Kuya, ang sakit. Sumandal ka muna rito. Dinala ni Ramon si Miguel sa isang ligtas na sulok. Pagkatapos, humarap siyang muli sa mga sundalo. Wala na ang maamong ekspresyon sa kanyang mukha. Pinalitan ito ng isang malamig at matigas na tingin, na para bang naging ibang tao siya. Tapos na to, humingi kayo ng tawad at umalis na, mahina niyang sabi. Isang mapanuyang tawa ang pinakawalan ni Kapitan Rodriguez. Humiling ng tawad, binali mo ang kamay ni Mike at sasabihin mong kami ang humingi ng tawad, ngunit sa kanyang boses, mayroong kakaibang panginginig isang bagay na parang takot. Ganoon din ang ibang mga sundalo. Ang galaw ni Ramon ay sobrang tumpak at mabilis. Parang isang propesyonal. Gago! Sinwerte ka lang na natamaan mo ang isa, huwag kang mayabang. Sinubukan ng isang sundalo na magpakatatag. Hindi mo ba nakikita kung ilan kami? Pinalibutan nila si Ramon. Tatlo sila na sabay-sabay na susugod. Ngunit hindi natinag si Ramon. Nagbuntong hininga pa siya. Bakit kailangan pang gawing komplikado ang lahat? Ang unang sundalo ay sumugod. Ang kanyang kamao ay patungo sa mukha ni Ramon. Ngunit umiwas si Ramon na para bang alam na niya ang kanyang galaw. Gumanti siya isang tumpak na siko sa sentido ng sundalo. Hindi makahinga ang sundalo at bumagsak sa sahig. Ang pangalawa ay sumugod mula sa likod, sinubukang sakalin siya. Ngunit umikot si Ramon, hinawakan ang braso nito, at ibinalibag siya. Crash! Tumama ang sundalo sa mesa at bumagsak. Ang tunog ng nabasag na mesa ay umalingaw-ngaw sa bar. Ang huling sundalo ay dumampot ng bote. Mamatay ka! Iwinasiwas niya ang bote patungo sa ulo ni Ramon. Ngunit nahawakan ni Ramon ang kanyang pulso at pinilipit ito. Crack! Isa na namang tunog ng nabaling buto. Ay. Nahulog ang bote at nabasag sa sahig. Wala pang 10 segundo. Sa maikling panahong iyon, lahat ng 4 na sundalong Amerikano ay nakahandusay na sa sahig.
Ang bar ay binalot ng ganap na katahimikan. Lahat ay nakanganga habang nakatingin kay Ramon. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakikita. Ang ordinaryong Pilipinong turista ay mag-isang pinabagsak ang apat na sinanay na sundalong Amerikano. Si Kapitan Rodriguez na lang ang natitirang nakatayo. Ang kanyang mukha ay nabalot ng takot. Ang kanyang mga binti ay nanginginig. Dahan-dahang lumapit si Ramon sa kanya. Tapos na. Humingi ka ng tawad at umalis na. Ngunit sinubukan ni Kapitan Rodriguez na panatilihin ang kanyang natitirang dignidad. Humingi ng tawad? Hinding-hindi. Kinuha niya ang kanyang radio. Backup. Requesting backup. The Horizon Bar. Immediately. Emergency situation. Isang static na tunog ang narinig mula sa radyo at saka isang boses ang sumagot. What's the situation, Captain Rodriguez? Filipinos. Filipino nationals are attacking us. 4 men down. Send backup immediately. Nanginginig niyang sigaw. Isang gulat na boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Roger that! On our way! Isang mapagtagumpay na ngiti ang gumuhit sa labi ni Kapitan Rodriguez. It's over now. Patisman. Our entire unit is coming. You'll rot in prison. Ngunit hindi natinag si Ramon. Mukha pa siyang napagod. Bakit ba kailangang gawing komplikado ang lahat? Buntong hininga niya. Hindi na dapat umabot sa ganito. Natawa ng malakas si Kapitan Rodriguez. What? Regret it now? It's too late. In 10 minutes, this place will be full of soldiers. Nag-aalalang sinabi ni Miguel. Kuya, paano na to? Darating ang mga sundalo. Ngunit si Ramon ay napakakalmado. Inilabas niya ang kanyang telepono at nagsimulang tumawag. Hello, Major Tom, is that you? Perpektong Ingles ang ginamit ni Ramon. Ngayon, wala na ang kanyang Peking accent. Nanigas ang mukha ni Kapitan Rodriguez. Major Tom. Iyon ang pangalan ng kanyang commanding officer. Yes, this is Ramon Santos. Patuloy ni Ramon. I'm sorry to bother you, but could you come to the Horizon Bar? We have a bit of a situation here. Isang boses ang sumagot sa kabilang linya. Yes, sir. I'll be waiting. Ibinaba ni Ramon ang telepono. Nanginginig na nagtanong si Kapitan Rodriguez. Sino ka? Paano mo nakilala ang commander ko? Ngunit hindi sumagot si Ramon. Tahimik lang siyang naghintay. 10 minuto ang lumipas. Sa labas, may narinig na tunog ng humaharurot na sasakyan at nagmamadaling mga yapak. Bumukas ng malakas ang pinto ng bar. Pumasok ang mga sundalong armado. Sa likod nila ay isang lalaking nasa katanghalian ang edad. Base sa kanyang ranggo, isa siyang major, si Major Tom Wilson. Natigilan siya nang makita ang magulong eksena sa bar. 4 na sundalo sa sahig, mga sirang mesa at baso, at saka napako ang kanyang tingin kay Ramon. Sa sandaling iyon, isang kamanghamanghang bagay ang nangyari. Pagkakita kay Ramon, agad na tumayo ng tuwid si Major Tom at sumigaw, Lieutenant Colonel. At saka siya sumaludo ayon sa regulasyon. Lahat ng tao sa bar ay nabigla. Ang kanilang commander ay sumasaludo sa isang Pilipino. Namutla ang mukha ni Kapitan Rodriguez. Ano ba talaga ang nangyayari? Sir! Lieutenant Colonel Ramon Santos. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Major Tom sa buong bar. Lieutenant Colonel? Nangatog ang mga tuhod ni Kapitan Rodriguez. Ang Pilipinong ito na mukhang ordinaryo ay isang Lieutenant Colonel? Lahat ng tao sa bar ay nakatingin kay Ramon na may hindi makapaniwalang ekspresyon. Ang lalaking inakala nilang turista ay isang mataas na opisyal pala. Dahan-dahang tumango si Ramon. Ang kanyang Ingles ngayon ay perpekto, walang bahid ng anumang accent. Lahat pala ay isang pagpapanggap. Tiningnan ni Major Tom ang magulong paligid at nagtanong kung ano ang nangyari. Kalmadong ipinaliwanag ni Ramon ang sitwasyon. Sinabing nagkaroon lang ng kaunting hindi pagkakaunawaan ngunit naayos na ang lahat. Ngunit iba ang sinabi ni Kapitan Rodriguez. Nanginginig siyang nagpaliwanag, sinasabing inatake sila ng Pilipinong ito na binali nito ang kamay ni Mike. Subalit, ang reaksyon ni Major Tom ay hindi inaasahan. Captain Rodriguez, do you have any idea who you are talking to?
Ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Natigilan si Kapitan Rodriguez. But, Major, this man is just a Filipino. Just a Filipino? Lalong tumaas ang boses ni Major Tom. At sa kanya ibinunyag ang isang nakakagulat na katotohanan. Si Ramon ang overall commander para sa panig ng Pilipinas sa kasalukuyang Joint PH-US military exercises. Tumahimik ang buong bar. Overall commander ng joint exercises, iyon ay isang napakahalagang posisyon, ang taong nangunguna sa koordinasyon ng operasyon ng dalawang hukbo sa isang malakihang pagsasanay. Ipinagpatuloy ni Major Tom ang pagpapaliwanag. Si Lieutenant Colonel Ramon Santos ay mula sa Philippine Scout Rangers at kasalukuyang liaison officer para sa PH-US Military Cooperation Program. Maging ang kanilang unit ay nasa ilalim ng command ni Ramon. Namuti ang mukha ni Kapitan Rodriguez. Mula sa Scout Rangers at mas mataas sa kanya. Imposible. Isa lang siyang turista. Ngunit ang katotohanan ay nasa harap na niya. Muling sumaludo si Major Tom kay Ramon at humingi ng paumanhin. Sinabi niyang ang kanyang tauhan ay nakagawa ng isang malaking pagkakamali. Itinaas ni Ramon ang kanyang kamay. Sinabi niyang lahat naman ay nakainom kaya't mauunawaan niya. Ngunit idinagdag niyang kailangan nilang mag-usap ni Kapitan Rodriguez ng pribado. Nanginginig sa takot si Kapitan Rodriguez, sinubukang ipaliwanag na hindi niya talaga alam. Ngunit nanatiling malamig ang mukha ni Ramon. Ang hindi pagkaalam ay hindi nangangahulugang mapapatawad ka. Ang diskriminasyon at sexual harassment, anuman ang iyong ranggo, ay mali, mariin niyang sinabi. Agad na nangako si Major Tom na magsasagawa ng investigasyon at titiyaking hindi na mauulit ang pangyayari. Ang mga sundalong nakahandusay sa sahig ay naunawaan na rin ang sitwasyon. Napagtanto nilang ang taong inatake nila ay ang kanilang nakatataas. Hawak ni Sargento Mike ang kanyang baling braso at pabulong na humingi ng tawad. Ang iba ay isa-isang humingi ng paumanhin, ngunit nanatiling malamig si Ramon. Sapat na bang dahilan ang hindi pagkaalam? Kung ordinaryong turista lang talaga ako ngayon, maipagtatanggol ba ang ginawa ninyo? Walang makasagot. Tama ang kanyang sinabi. Idinagdag pa ni Ramon na may natutunan siya ngayong gabi. May mga seryosong problema sa loob ng puwersa ng kanilang mga alyado. Yumuko si Major Tom at humingi ng paumanhin. Inaako ang responsibilidad sa hindi pagpigil sa insidente. Lumuha si Kapitan Rodriguez at lumuhod sa sahig. Nagmakaawa siyang patawarin, sinasabing hindi niya talaga alam. Ngunit ang kanyang mga dahilan ay walang laman. Ang mga salitang binitawan niya kanina ay malinaw. Malamang na may nakarecord, narinig ng ibang mga customer, at ang ilan ay baka may video pa. Lumapit si Ramon kay Miguel. Miguel, ayos ka lang? Kailangan ba nating pumunta sa ospital? Hindi pa rin makapaniwala si Miguel. Kuya, Lieutenant Colonel ka po. Galing sa Scout Rangers? Malungkot na ngumiti si Ramon. Pasensya na, pinsan. Hindi ko masabi. Military secret yon, kaya sinabi kong office worker lang ako. Tumango si Miguel. Ngayon, malinaw na ang lahat. Ang perpektong Ingles ni Ramon, ang kanyang kalmadong kilos, at ang kanyang pambihirang kakayahan sa pakikipaglaban lahat ay may paliwanag na. Tinanong ni Major Tom kung ano ang dapat gawin sa kanila, sinabing maaari silang dalhin sa court-martial. Nag-isip sandali si Ramon. Tiningnan niya si Kapitan Rodriguez at nagtanong ng isang huling bagay. Kung isa lang akong ordinaryong Pilipino ngayon. Ngayon lang niya, napagtanto kung gaano kasama ang kanyang ginawa. Kung isa lang akong mahinang dayuhan, bubulihin mo ba ako hanggang sa huli? Lalong nanlamig ang boses ni Ramon. Nagsimulang humagulgol si Kapitan Rodriguez. Taimtim siyang humingi ng tawad. Nangangakong hindi na mauulit. Pero huli na ang lahat. Ang mga salitang binitawan ay hindi na mababawi. At sa sandaling iyon, sinabi ni Ramon ang isang nakakagulat na pangungusap, patatawarin kita, patatawarin kita. Nagulat ang lahat sa sinabi ni Ramon. Patatawarin? Pagkatapos ng lahat ng pang-iinsulto at pananakit, itinaas ni Kapitan Rodriguez ang kanyang ulong puno ng luha. Tinanong niya kung talagang patatawarin siya. Tumango si Ramon.
ngunit sinabing may mga kondisyon. Kinakabahang nagtanong si Major Tom kung ano ang mga iyon. Tumingin si Ramon sa paligid ng bar at sinabing, una, si Kapitan Rodriguez ay dapat sumailalim sa isang buwang kurso tungkol sa karapatang pantao. Pangalawa, lahat ng gastos sa pagpapagamot ng pinsan ko ay babayaran niya. Pangatlo, para matiyak na hindi na ito mauulit, hinihiling kong ang buong unit ay sumailalim sa isang kurso tungkol sa cross-cultural sensitivity. Agad na pumayag si Major Tom. Nangako siyang sisimulan ang training kinabukasan. Lumapit si Ramon kay Kapitan Rodriguez. Sinabi niyang may isa pa siyang hiling. Inaasahan niyang magbabago talaga siya pagkatapos ng insidenteng ito. Ang paghusga sa iba base sa kanilang itsura o nasyonalidad ay hindi ugali ng isang sundalo. Yumuko ng malalim si Kapitan Rodriguez. Taos-puso siyang humingi ng tawad at nangakong hindi na mauulit. Tiningnan ni Ramon ang mga sundalong nakahandusay. Sinabi niyang ganoon din sila, ituring na isang aral ang nangyari ngayong gabi. Hawak ni Sargento Mike ang kanyang baling braso at taimtim na humingi ng tawad. Ang iba ay sunod-sunod na ring humingi ng paumanhin. Ang kapaligiran ay ganap ng nagbago. Ang dating kayabangan at karahasan ay napalitan ng taos-pusong pagsisisi. Lumapit si Ramon kay Miguel. Miguel, tara na sa ospital. Masakit siguro yang ilong mo. Umiling si Miguel. Okay lang ako, kuya. Pero, hindi ako makapaniwala. Ang galing mo, kuya? Ngumiti si Ramon. Hindi ako magaling. Ginawa ko lang ang dapat kong gawin. At saka siya nagdagdag ng isang makahulugang pangungusap. Ang tunay na malakas ay ang taong hindi inaabuso ang kanyang lakas. Tumango si Miguel. Sinabi niyang marami siyang natutunan ngayong gabi. Gusto niyang maging kasing kalmado at matalino ni Ramon. Lumapit si Major Tom at nagpasalamat kay Ramon. Sinabi niyang napakahusay ng kanyang paghawak sa sitwasyon na nagbigay ng isang mahalagang aral sa kanyang unit. Inilahad ni Ramon ang kanyang kamay. Sana ay magtulungan tayo sa hinaharap. Magkaalyado tayo. Nagkamay ang dalawa. Ang tensyon sa bar ay nawala. Napalitan ng respeto sa isa't isa. Muling lumuhod si Kapitan Rodriguez at humingi ng tawad. Inaamin na ang kanyang ginawa ay hindi mapapatawad. Ipinatong ni Ramon ang kamay sa kanyang balikat. Okay na. Ang nakaraan ay nakaraan na. Ang mahalaga ay ang hinaharap. Sana, pagkatapos nito, maging mas mabuting tao ka. At sa kanya sinabi sa lahat ng tao sa bar. Ngayong gabi, natutunan natin ang isang mahalagang aral. Hindi natin maaaring husgahan ang isang tao base sa panlabas na anyo. Ang tunay na lakas ay wala sa pagsupil sa iba, kundi sa pag-unawa sa isa't isa. Lahat ay tumango, hindi lang ang mga sundalong Amerikano, kundi maging ang ibang mga customer na mukhang naantig. Nang paalis na sina Ramon at Miguel, tinawag sila ni Kapitan Rodriguez. Lumingon si Ramon. Salamat po, sabi niya. Salamat sa pagpapatawad sa akin. Ngumiti si Ramon. Walang anuman. Lahat ay nagkakamali. Ang mahalaga ay matuto tayo mula sa mga pagkakamaling iyon. Umalis ang magpinsan. Sa labas, napakaganda pa rin ng gabi. Ang mga bituin ay kumikinang at ang hangin mula sa dagat ay malamig. Sinabi ni Miguel, Kuya, ang galing mo talaga kanina. Kung ako yon, hinding-hindi ko sila patatawarin. Tumingin si Ramon sa kalangitan at nagsalita ng may lalim. Miguel, ang paghihiganti at galit ay parang lason. Kung patuloy mong iingatan sa puso mo, sa huli, ikaw lang din ang mahihirapan. Ang pagpapatawad ay hindi para sa ibang tao, kundi para sa sarili mo. Naantig si Miguel. Ang galing mo talaga, kuya. Gusto ko ring maging tulad mo malakas pero mahinahon at matalino. Tinapik ni Ramon ang balikat ni Miguel. Mabuti ka ng tao. Ah, ang tapang na ipinakita mo para ipagtanggol ako kanina. Yun ang tunay na katapangan. Naglakad sila sa dalampasigan. Ang tunog ng mga alon ay payapa. Ang liwanag ng buwan ay nagpinta ng pilak sa ibabaw ng dagat. Tumingin si Ramon sa karagatan at nag-isip. Sana, ang mga pangyayaring tulad nito ay hindi na maulit. Ngunit kung sakali man, naniniwala siyang kaya niya itong lutasin
ng may talino. Siya ay isang tunay na malakas na tao, isang taong hindi gumagamit ng lakas para supilin ang kalaban, kundi gumagamit ng pag-unawa at pagpapatawad para antigin ang kanilang puso. At ng gabing iyon, lahat ng nasa bar ay natuto ng isang mahalagang aral tungkol sa kung ano ang tunay na lakas, tunay na tapang, at tunay na pamumuno. Sa mundong ito, may mga taong ganap na iba sa kanilang panlabas na anyo. Mga taong mukhang ordinaryo, ngunit hindi pangkaraniwan. Mga taong tahimik ngunit malakas. Mga taong mahinahon ngunit hindi natitinag. Si Ramon ay isa sa kanila. At ngayong gabi, lahat ng nakasaksi sa kanyang tunay na pagkatao ay napagtanto. Ang tunay na malakas na tao ay hindi kailanman unang nanununtok. Ngunit sa sandaling kailangan, sila ay kikilos ng mas desidido kaysa kaninuman. Nagustuhan mo ba ang kwento ngayong araw? Pindutin ang subscribe para araw-araw kang makasaksi ng mga ganitong pagbabago ng sitwasyon at mas marami pang nakakaantig na kwento.